So bahagi ho ng pagkilala na ni Ana bilang isang ipinahayag ko dito na nakita po natin sa banal na kasulatan na sa gitna ng kanyang paglilingkod sa Diyos na nag-aalay ng kanyang sarili sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. So bahagi ho, may mga taong nagdadayon para sa kanilang kalusugan. Pero yung pong pag-aayuno ay bahagi o para sa pagsamba. Bagamat pwede yung pareho. Pwede yung gamitin yung pag-adayan para ikaw ay maging malusog. At the same time, maging bahagi ng panalangin. Pagkakataon na kung saan ay sana rin po ay makita. At kung tusin, hindi lamang yung pagdadayo, ngunit marami pang mga bagay. Yung tinatawag natin mga pagtitimpi sa sarili, o mga maliliit na mga bagay na pwede magpakita ng pagdidisiplina sa sarili, maging ito man ay para sa kalusugan o maging ito man ay para sa tinatawag natin kung tawagin po natin ay mga pamamaraan sa buhay para maidisiplina ang sarili o maaaring bilang kung tawagin po natin ay pag-aantog rin bilang pag-aalay sa Diyos ay malaki rin pong may tutulong para po sa tinatawag natin pag-aalay ng sarili sa Diyos. Pero ibig ko sabihin ay itong si Ana na bago ay palagi nasa templo ng Jerusalem na naghahandog ng sarili. Kaya mahalaga rin yung makita ko natin kasi pagka maglala yung kung tawagin na natin isa o sa mga elemento ng pagkilala sa sarili, pagkilala sa pagkilos ng Diyos, yung sabi nga natin ay yung tinatawag na discernment, yung malalim na pagninilay sa mga pangyayari sa ating buhay ay malaki yung naitutulong na panalangin ng pag-aayuno o kung tawagin po natin ay yung acts of sacrifices. So nawa yung si Ana na nakita natin sa banal na kasulatan na yan ay
makita rin natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya dito po sa Ebanghelyo, anong ginawa mo niya nung nakita niya si Jesus? Lumapit siya ng oras na iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagkapalaya ng Diyos sa Jerusalem. So, yan po yung kanya nakita at ipinahayag. Ay, baka sabihin naman natin na hindi naman tayo lahat ay propeta. Pero bahagi yun na kung saan ay yun ang kanyang naging reaksyon nung nakita niya si Jesus na inaalay ni Maria at Jose sa templo ng Jerusalem. At yun po ay kutusin ay sa ikawalong araw ay kalimitan yun ang kanilang practice na inihandog si Jesus. Ang inihandog yung bata, lalong-lalo na yung tinatawag natin panganay na lalaki. So anong hamon na makita po natin sa harapan ng buong may kapal? Ay, sabi nga po natin, nawa yung bawat pagkilos natin sa daigdig na ito ay pwede natin ihandog sa Diyos. Isa rin ho sa mga pamamaraan na sabi nga po natin ay makatulong sa atin sa pagpapalalim ng ating pananalig. May pwede tayong magantog ng pagkaayuno. Well, maraming klase ng pagkaayuno. Pwede walang merienda. Pwede rin naman walang breakfast. Depende ho sa sarili natin kakayanan. Sabi nga po natin, at least sa pagkakataon, isa ho sa sabi nga ho, kundusin yung tayo ngayon ay 3 beses kumakain sa isang araw kasi nga ay tayo ay umuunlad na. Kung tutusin tayo lang tutusin yung unang panahon daw ay maaaring isa lamang o 2 beses lamang kumain sa loob ng isang araw. At most 2. Bakit? Wala pa ng refrigerator bago ka pa makakuha ng makakain mo, ay sabi nga natin, maghahanap ka muna. Kailan? Sa Advent na tinatawag natin technological advancement, ay pwede na tayo mag-store ng pagkain. Kaya yan, pwede tayong makapagtago. Kaya ang tawag din ng tusin na natin sa umagaan sa wikang English ay breakfast. You break the fast.
Kaya ang tawag ay break fast. So, sa ngayon sa mga dalubasa, kung dumating lang yan, ng mga 1900. Pero nung una ay talagang wala yan. Sabi nga natin, advent yan ng technological advancement at saka ng industrialization. Kasi gawa ng yung 12 hours na trabaho. Nung una 12 hours, ngayon ay naging 8 hours na lang. So, halimbawa ay 6 to 6. So, kaya kinakailangan mong i-break yung fast kasi wala kang lakas para ikaw ay makapagtrabaho. Pero sabi nga po natin, yun na yan din, pagkahandog ng sarili sa Diyos. Or, yung tinatawag rin natin maliliit na sakripisyo. Small acts of sacrifices. Pwede rin natin ialay. Tulad halimbawa na pwedeng yung mga bagay na palagi natin ginagawa, panonood ng TV, ng Netflix, hindi kaya TikTok, paggamit ng social media for a certain period of time, yan yung mga maliliit na sakripisyo na pwede natin ialay sa Diyos or sa mga taong ipinagdarasal natin. Bahagi yun. Pero sabi nga ko natin, ay dapat ay mayroong intention. Magkakaroon tayo ng intention. Katulad na halimbawa sa misa, kapag tayo bago mag-misa, binabasa yung intention. Ganun din. Yung maliliit na sakripisyo, bago natin gagawin yun, ay maliwanag na rin. Binabagit natin yung intention. Ito. Kasi itong lahat ng ito ay mga pagkilos na katulad na ipinaman ito sa banal na kasulatan na nag-aabang sa pagliligtas ng Diyos. Na nagmagdudulot na kaligtasan mula sa kasalanan at sa epekto ng kasalanan. So, yan po nawa yung naging bahay. Hindi lang ito gawain ng mga santo at santa. Pero ito po dapat yung naging bahagi ng pagkilos natin para makatulong sa atin na makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating pagkilos sa daigdig na ito. Hanawa, katulad ni Ana, ay hindi lamang tayo maging saksi, ngunit maging bahagi tayo ng maliwanag na pakikiisa. Sabi nga po natin, na sa ating paglalakbay, na maging kabahagi tayo ng paglalakbay ng patuloy na pagkilala sa pagdaan